Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y sama-samang dudulog sa Diyos, tayo natitipon sa banal na misa upang pagtibayin natin halaga at kahulugan ng salita ng Diyos upang siyang maging pamantayan at panuntunan sa ating pang-araw-araw na buhay at pamumuhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ang mabuting balita na papahayag ng panalangin ng ating pong Panginoong Jesucristo na sakdalinis at tunay na makahulugan, pagpapalang ngandog. Ngayon tayo natitipon sa ating mapanalangin sambayanan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanang tinipon ng iyong Espiritong Banal ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso,
ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat iniligay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy itinagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sani iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag na balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, si Jesus ay tumingala sa langit. Nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paano tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan.
Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanglibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi na sila makasanglibutan tulad kong hindi makasanglibutan. Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanglibutan tulad kong hindi makasanglibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ko sa sanglibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanglibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakagandang halimbawa itong panalangin na ating Panginoong na kahapon pa ay pinagninilayan natin upang ngayon ay tanong natin sa ating sarili, kapag tayo nananalangin, ano ba ang nilalaman ng ating panalangin? Yan ba ay katulad din ngayon ating binasa ang mabuting balita tungkol sa panalangin ating Panginoong Hesukristo upang tinan natin at linangin ang ating kakayanan, ano ang tinetema ni Kristo, ano ang kanyang sinasambit sa kanyang ugnayang buhay sa Diyos na tinaguri ang panalangin ni Jesus sa Ama. Tinan natin isa-isa kung ngayong ating mabuting balita upang ito rin ang maging laman ng ating pong panalangin. Ang pagsambit sa mga bagay na ito ay tiyak na magiging makahulugan sapagkat tayo ay nakalagay sa isang posisyon sa buhay na ito na meron tayong idinudulog sa Diyos. Mandi sabihin natin, ano ang nilalaman ng aking panalangin? Una, pinapahayag sa mabuting balita, unang bahagi dito ng kung ano yung nilalaman ng panalangin ni Kristo ay ang tungkol sa katatayuang pangangalaga ng mga tao. Oo, masimula ito sa iyong sarili, pero pangkahalatan upang sabihin ang katiwasayan ng mundo. Ang pagpapalang ibinibigay mo sa sanglibutan ay tunay na pagpapala na ipinapahayag mo para sa kapakanan ng sanglibutang ito. Kaya ito bang panalangin natin ay oo nga, nagsimula sa sarili, kapakanan ng iyong sarili, pero pinasinasama mo na ang ibang mga tao na sa mga mahal mo sa buhay, mga tao sa mga bansa, sa lahat ng mga tao, sa lahat ng buong sangkalupaan, kung ano yung mga abang kalalagayan nila, hanguin mo po sila upang ang abang nilang kalalagayan ay mapawi at upang tunay na may kasiyahang dulot ng iyong pagmamahal. Pinapaliwanag ni Kristo sa panalangin na ito ang tungkol sa pag-iingat sa mga bagay na ito ay nakapipinsala sa katawan at kaluluwa. Kung paano iningatan mo si Hesukristo na binabanggit, ako iningatan mo, gayon din ang gagawin kong pag-iingat sa mga taong ipinagkaloob mo po sa akin. Kaya ito yung pahayag ng ating Hesukristo na binigyan ng daan ng buhay ng mga alagad sa kanyang pag-iingat at sa kanyang pagpapahalaga sa buhay nito sa lahat ng dako na kanyang pupuntahan. Iningatan niya ang mga may sakit, ang mga kapuspalad, ang mga namatay at ang may mga suliraning taglay. Naku, napakaraming hinarap ni Kristo sapagkat ang salitang iningatan, take good care of them. Iningatan ni Kristo ang lahat ng tao sa kanyang paligid tulad ng kanyang tinatanggap na pag-iingat na nanggagaling sa Ama. Kaya ito'y may diwa ng pagkalinga, may
ng pagmamalasakit para sa kapwa. Kaya kung tayo nanalangin, nakikita natin ang ganitong mga bagay sa ating sarili, tayo hindi nagiging makasarili o kanya-kanya, pero may halaga pa rin ang buhay ng ating kapwa. Tayo sama-sama sa ilalim ng pagmamahal at pagkalinga ng Poong May Kapal. Ikalawa, ang tema ng ang panalangin ng ating Panginoon ay may diwa ng pagpapahalaga sa buhay na ito at hindi mawala sapagkat malakas ang pag-anib ng ibinibigay ng makasanglibutang ito. Kaya nakikita ko yung pagkatakot ni Kristo sa kanyang panalangin na baka ang buhay ay mauwi sa kung paano ang impluensya ng makasanglibutan. Tinagurian niyang masama ang siyang manatili sa puso't isipan ng mga tao. Kaya sa kanyang panalangin, oo nga't pag-iingat, pero malasadlak nawa ang mga tao para malayo sa makasanglibutang ito at upang matamasa ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, hindi sa pagkakanya-kanya, kundi sa diwa ng paglilingkuran. Kaya ginanap ni Kristo ang mga bagay na ito para mahango ang mga taong pinangangalagaan ng Diyos na siya mismo ang nangalaga sapat kung paano siya inalagaan ng Diyos. Ganon din ang pag-aalaga niya sa lahat ng taong malayo sa kasamaan o malayo sa makasanglibutang ito. Ang pagmamalasakit ay gayon na lamang upang sabihin mapanganib ang mga taong nabubuhay sa sanglibutan. Hanguin mo po sila, pangalagaan mo po sila at huwag silang madawit sa ibinibigay ng kasamaan na tinaguriang makasanglibutang ito, kundi ang pagpapala man din ng Diyos ang siyang nagbibigay panukala sa matuwid at kabanalang buhay. Napakaganda, hindi po ba? Kung ito naman ang ating pong mapanalangin sapagkat ulit ang ating pahayag ay malayo tayo sa ano pa masama na sanglibutang ito at upang maging magandang halimbawa sa salita at gawa ang buhay natin sa pagtatalaga natin upang hanguin ang mundo sa anumang uri ng kasamaan at pagbubulid sa kasamaan at hindi ka naging instrumento upang makasanglibutang ito ay lumaganap sa sanglibutang ito. Ika nga, ikatatlo at huling bahagi ng ating mabuting balita, ano ang halaga ng buhay kung wala ang Diyos? Ano kaya ang pagpapalang makakamit mo kapag hindi ka maniniwala sa Diyos? Ano kaya ang magiging uri ng buhay mo kung wala kang pinanununtunan at pamantayan sa buhay na ito? Kaya kung paano sasabihin ni Kristo, ako'y iyong inilagaan, gayon din inaalagaan ko rin ang mga ibinagkaloob mo sa akin upang masadlak sila sa lalong ikabubuti ng kanilang buhay at hindi sila mapasama. Kaya sabihin, nagkaroon ng pagtitiwala ang Diyos kay Jesus upang ang lumang ipinagkatiwala sa ating Panginoon Kristo, gayon din ang pagbigyan niyang halaga upang ang tiwalang ito'y maganap niya sa kanyang kapwa, maganap niya sa kanyang paglilingkur, maganap niya sa buong sandaigdigan. At naganap na nga ang mga pangyayari sapagkat ating Panginoon Kristo ay nag-alay ng kanyang sarili sa krus upang ang kamatayan ay masadlak sa lahat na ikabubuti ng buhay ng tao. Heto tayo ngayon at nasa diwa tayo ng mga panalangin nating pagkakaisa sa banal na misa upang maitalaga natin ang ating sarili sa halaga at kahulugan ng bawat panalangin sinasambit ng ating mga bibig na nawa ang panalangin ito'y maiugnay natin sa ating pang-araw-araw na gawa. Kung ano yung pagsamba natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin, maipakita nawa natin ang pagsambag ito sa paglilingkuran natin sa ating kapwa. At kung ano ang ating tinatalaga sa ating sarili sa matuwid na pamumuhay, sapagkat may kinabukasang hahantungan ito, gayon din may magandang kinabukasan sa mga taong ang ating pakikipag-ugnayan ay gayon na lamang sa ngalan ng Poong May Kapal.
halina at magkaisa tayo sa larangan ating di mga panalangin at upang lahat ng bagay na sa ilalim ng dakilang pagkalinga at pagsubaybay at pagtatalaga ng Diyos para sa matuwid nating pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dumulog tayo sa Diyos upang lalo natin pagtibayin halaga at kahulugan ng itong ating pagsamba sa pagnuukol natin panalangin ito sa kapakanan, hindi lamang ng sarili kundi kapakanan ng buong mundo. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating mga kahilingan upang lalo natin pagtibayin ang diwa ng ating panalangin. May kaugnayan sa pananahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Panalangin ang kinuukol upang may paglilingkurang magaganap palagian at panalangin upang lalo natin pagtibayin sa pananampalataya ng lahat ay galing sa Diyos at patutungo sa Diyos. Kaya Ama, digin mo nawa itong aming mga pagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito, at lahat na ito'y hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga batid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal, samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan, sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na naiba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu kay mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
pumapanalangin sa Ama upang pagkaling at patnubay makamit natin sa tuwina. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Kristo ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepean na araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mahapalad matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao.
huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang kalooban at paggiliw at sa kakayanan na nito para kami dalisayin, kami naway pagindapating lagi sa iyong nakahain sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Mayo kayo maging mapanalangin sa tanang buhay. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakipang ating mga panalangin. At sa bandang huli, ito pa rin magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos ng ating banal na gawain.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay na kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Rihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, na manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at silang magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Praise the Diei. Omne delectamentum inseabente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tue memoriam reliquisti tribue quesimus et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sensiamus qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang santo ngalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo.
Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin altar. ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.